Kumusta mga kasaliksik? Ayon sa pinakahuling pagtataya mula sa UK Ministry of Defense, kahit papatuloy ang tangkang pagsalakay ng Russia sa silangang bahagi ng Ukraine, malinaw na hindi na sapat ang kanilang makinarya, puwersa at taktikal na lakas upang makamit ang inaasam na pag-usad sa lupa. Noong buwan ng Abril taong 2025, naitala na nakakuha lamang ang mga puwersa ni Vladimir Putin ng tinatayang 130 square miles ng teritoryo mula sa Ukraine. Bagamat bahagyang tumaas ito kumpara sa 55 square miles lamang na kanilang nasakop noong Marso, hindi maikakila na ang halaga ng bawat pulgadang lupa na kanilang nasasakop ay masyadong mataas para sa kanilang kakayahan. Pinakamatinding indikasyon nito ang pagkakahunan ng libu-libong sundalo sa halos araw-araw na labanan. Noong ika-23 ng Abril, naiulat na nawala ang mahigit 1,200 sundalo mula sa panig ng Rusya sa loob lamang ng 24 na oras, kasama sa pagkawala ang 85 artillery systems na bahagi ng kanilang opensiba. Sumunod na araw, ika-24 ng Abril, muli na namang naitala ang panibagong 1,060 sundalong nasawi, kalakip ang 3 tangke na nasira ng Ukrainian defenses. Kung pagbabatayan ang average losses sa dalawang magkasunod na araw na ito, tinatayang higit 1,135 sundalo ang nabubuwis ng buhay kada araw, kapalit lamang ng tinatayang 2.3 square miles ng lupaing kanilang nababawi. Sa ganitong takbo, malinaw na masyado ng mabigat ang binabayaran ng Rusya para sa kakaunting progreso sa lupa. Mismong si Richard Barons, dating pinuno ng UK Joint Forces Command, ang nagbabala ukol sa unsustainable na bilis ng pag-usad ng Russia. Ayon sa kanya, maaaring nakakakilos pa ng bahagya ang mamasundalo ni Putin sa mga piling bahagi ng Donbas. Ngunit ang kapalit nito ay sobrang taas na bilang ng casualties at patuloy na pagkaubos ng mga kagamitan. Isa sa mga pangunahing target ng Russia ay ang lungsod ng Pokrovsk, isang mahalagang logistical hub ng Ukraine sa rehiyon. Ngunit kahit ilang ulit nang tinangkang kuhanin ito ng Russia mula pa noong taong 2024, patuloy pa rin ang kabiguan ng kanilang kampanya rito. Lahat ng mga taktikal na pagsubok, maging ang mga bago nilang opensiba ngayong taong 2025, ay nauuwi lamang sa mataas na bilang ng kaswalti at walang konkretong tagumpay. Ayon naman sa isang hindi pinangalanang opisyal ng seguridad ng Ukraine, kahit pa may 3-1 ang lamang ng Russia pagdating sa dami ng sundalo at higit pa sa bilang ng mga sistemang pandigma, hindi ito sapat upang mapawi ang mga depensang inilatag ng Ukraine. Isa sa mga dahilan nito ay ang epekto ng nakaraang counteroffensive ng Ukraine noong 2023. Bagamat hindi tuluyang nabawi ng Ukraine ang lahat ng inaasahang teritoryo sa kampanyang iyon, sapat naman ang pagtasira sa tropa at kagamitan ng Russia upang magbigay ng sapat na oras sa Ukraine para palakasin ang kanilang defensive lines. Dahil dito, ang numerical advantage ng Russia ay unti-unti nang nawawalan ng saysay sa harap ng determinadong depensa ng Ukraine. Hindi rin dapat kalimutan ang estratehikong diversion na isinagawa ng Ukraine sa Kursk noong Agosto ng 2024. Sa maliit na operasyon na ito, nakapasok ang puwersa ng Ukraine sa loob ng Russian Oblast ng Kursk at nakapagtala ng tagumpay na kinabibilangan ng mahigit 1,250 square miles ng teritoryo, kabilang ang 92 mga settlement. Dahil dito, napilitan ng Russia na ilihis ang malaking bahagi ng kanilang puwersa mula sa Donbas pabalik sa sariling teritoryo upang bawiin ang Kursk mula sa kamay ng Ukraine. Nakuha man muli ito ng Russia. Ayon sa ulat ng Reuters, ang kapalit ay matindi. 62,000 sundalo ang nasawi mula sa panig ng Russia, habang umaabot naman sa 76,000 ang sinasabing casualties ng Ukraine.
Bagamat pinaniniwala ang pinalobo ng Russia ang bilang ng Ukrainian losses, hindi maikakailang ang epekto ng diversion sa Kursk ay nagbigay ng strategic breathing room sa Ukraine upang ayusin at patibayin ang depensa sa Donbas. Ang pinagsama-samang epekto ng mga pangyayaring ito mula sa pagkalugi ng mga sundalo araw-araw, kabiguan sa Pokrovsk, hanggang sa epektibong diversion sa Kursk, nagpapatunay na nasa bingit na ng limitasyon ang kapasidad ng Rusya na ipagpatuloy ang opensiba nito. Ayon sa mga Western analysts, bagamat maaaring magpatuloy ang Rusya sa pagtangkang umatake, hindi na ito nakadepende sa tagumpay kundi sa impresyon na sila ay lumalaban pa rin. Sa ilalim ng matinding pressure at lumalalang casualties, lumalabas na ang tunay na estratehiya ni Putin ay hindi na manalo sa lupa, kundi ipagpaliban ang kabuuang pagkatalo ng kanyang kampanya sa Ukraine. Habang patuloy ang paghina ng ground offensives ng Rusya, mas lumalalim naman ang krisis na kinahaharap ng kanilang militar sa aspeto ng kagamitan. Ayon sa ulat ng US Defense Intelligence Agency, lumalabas na nasa yugto na ngayon ang Russian Armed Forces kung saan ang kanilang makinarya ay hindi na kayang tapatan ang laki ng kanilang mga pagkalugi sa larangan ng digmaan. Tinukoy sa parehong ulat na mahigit 10,000 ground combat vehicles ang nawala na mula sa arsenal ng Russia, kabilang narito ang mahigit 3,000 pangunahing tangke, 250 aircraft at helicopters, 10 o higit pang naval vessels, at hindi pa kasama rito ang hindi pa kumpirmadong nasirang kagamitan sa mga kasalukuyang operasyon. Gayunpaman, ang mga numerong ito ay maituturing pa ring konserbatibo. Ayon sa sariling pagtataya ng Ukraine Ministry of Finance, mas malaki pa ang tunay na bilang ng mga nawalang kagamitan. Sa kanilang tala, umaabot na sa 11,000 ang tangke ng Russia na tuluyang nawasak. 22,000 armored fighting vehicles, 372 aircraft, 336 na helicopters, 28 barko at maging isang submarino. Kahit alin pa sa dalawang panig ang mas tama, hindi maitatangging pareho ang ipinapakita ng mga datos. Isang mabilis at tuloy-tuloy na pagkaubos ng pangunahing kagamitang pandigma ng Russia. Ayon sa Royal United Services Institute o RUSI, mahirap nang ibalik sa orihinal na kondisyon ang mga nasirang tangke at armored vehicles ng Russia. Kahit pa may ilang makinarya pa na nakaimbak mula sa panahon ng Soviet Union. Ipinapahayag ni Jack Watling, Senior Research Fellow sa nasabing institusyon, na halos lahat ng easily refurbishable equipment ay nakuha na ng Russia mula sa kanilang stockpiles. Ang mga natitirang kagamitan ay sira-sira, outdated, at nangangailangan ng mas mahaba at mas mahal na proseso ng pagkukumpuni bago muling maipadala sa frontline. Ang kakulangan sa kagamitang ito ay nagpapakita ng mahigpit na timeline kung hanggang kailan pa kaya ng Russia na panatilihin ang kanilang kasalukuyang operational strategy. Ang industriya ng depensa ng Russia ay hindi rin nakatutulong upang makabawi sa mga nabanggit na pagkalugi. Ayon sa datos mula sa International Institute for Strategic Studies, humigit kumulang 200 battle tanks lamang ang kayang gawin ng kanilang industriya kada taon. Sa unang tingin, ay maaaring sapat ito, ngunit kung ikukumpara sa higit 1,000 tangke na nawawasak sa isang quarter lamang ng taon, malinaw na malayo sa sapat ang produksyon upang maibalik ang dating lakas ng kanilang puwersa. Kapag dinanggap pa na karamihan sa bagong tangke ay dumadaan pa rin sa mga limitadong proseso ng pagsubok, lalong tumitindi ang suliraning logistical ni Putin. Dagdag pa rito, lumalabas na mismong mga frontline commanders ay nagrereklamo na ng kakulangan sa mechanized support. Noong Pebrero ng parehong taon, ipinahayag ng ilang independent intelligence sources na halos 1,400
sa panggunahing battle tanks ng Russia ang nawala na. Ang datos na ito ay hindi pa kabilang ang iba pang unconfirmed battlefield losses at mga kagamitan na hindi na nasasalba pa. Ang ulat mula sa IISS ay nagsasaad na habang may mga natitirang kagamitan pa sa mga imbakan ng Russia, karamihan dito ay nasa sobrang bagsak na kondisyon, hindi na kayang maibalik sa fully operational status kahit pa buhusan ng pera o manpower. Ayon kay Watling, kung ipagpapatuloy ni Putin ang kasalukuyang pattern ng opensiba, makikita ang patuloy na pagbaba ng kalidad at dami ng mechanized units. Ibig sabihin, unti-unting nagiging demechanized ang puwersa ng Russia, isang pagbabago na maaaring magdikta ng kabuuang epekto ng kanilang kampanya. Hindi nakakayanin ng kanilang puwersa ang sabayang operasyon na nangangailangan ng mobility, armor protection at offensive support. Bukod pa rito, mas lumalala rin ang kahinaan sa logistics, lalo na sa mga lugar kung saan sira-sira ang supply lines at kailangan ng modernong support vehicles. Ang sitwasyon sa ground ay pinatunayan pa ng mas kamakailang pagsasaliksik ng Western analysts. Sa kanilang pananaw, kahit may kakayahan pa ang Russia na bumuo ng pangmalawakang opensiba sa papel, sa praktikal na antas ay imposibleng magtagumpay ito ng walang sapat na mechanized backbone. Ang kawalan ng sapat na tangke, infantry fighting vehicles, self-propelled artillery at armored support ay nagreresulta sa kakulangan ng tactical mobility at flexibility. Ito rin ang naglilimita sa kakayahan ng Russia na makapag-exploit ng kahit anong breakthrough sa frontline. Isang bagay na mahalaga sa blitz-style offensives na ginamit nila noong simula ng digmaan. Kung titingnan sa mas malawak na perspektibo, ipinapakita ng datos na ito na ang Russia ay nasa yugto na ng defensive attrition, hindi offensive dominance. Patuloy ang pagpapadala ng mga bagong recruit sa frontlines. Wala naman silang sapat na kagamitang sasakyan o matibay na proteksyon na maibibigay sa mga ito. Mismong mga analysts ng US at Europe ang nagsabi na sa ganitong kondisyon, ang mga bagong sundalo ay nagiging cannon fodder, ginagamit lamang upang mapanatili ang ilusyon ng aktibong opensiba, kahit na sa likod nito ay wala ng sapat na infrastructure upang suportahan ang tunay na military push. Sa huli, malinaw na ang military machinery ng Russia ay hindi na kayang ipagpatuloy ang kasalukuyang pace ng gera. Maaaring ipagmalaki pa ni Putin sa mga state-controlled media na sila ay lumalaban pa rin. Ngunit ang katotohanan ay unti-unti nang nauubos ang kanyang arsenal. Kung hindi makakabawi ang Russia sa pamamagitan ng radikal na pagtaas ng produksyon o makakakuha ng tulong mula sa labas na hindi pa naisa sa ilalim sa mga parusang pandaigdig, lalong lalalim ang krisis militar na kanilang kinahaharap. Sa puntong ito, mas kapansin-pansin na ang kanilang lakas ay nasa papel na lang at hindi na sa larangan ng digmaan. Habang patuloy ang pagkaubos ng mga sundalo at kagamitang pandigma ng Russia, kapansin-pansing bumabaling na si Vladimir Putin sa ibang anyo ng opensiba, ang paggamit ng long-range drone at missile strikes. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, noong ika-23 ng Mayo, inilunsad ng Russia ang isa sa mga pinakamabibigat na air assaults nito gamit ang 278 attack drones at 69 na ballistic missiles laban sa iba't ibang lugar sa Ukraine. Isang indikasyon ito na hindi na maaasahan ni Putin ang kanyang mga tropa sa lupa upang makakuha ng bagong teritoryo. Ang pasagutan ng Ukraine sa ganitong uri ng opensiba ay mabilis at malawak rin. Noong sumunod na weekend, naglunsad ito ng malawakang drone counterattack sa loob mismo ng teritoryo ng Russia. Ayon sa mga opisyal ng Moscow, tinamaan ng humigit kumulang 700 drones ang mga target sa loob ng 3 araw, kabilang ang halos 100 unit na papalapit na sana sa kabisera ng bansa. Ipinapakita ng datos na ito
ang lalim ng pagbabago sa dynamics ng gyera mula sa traditional ground offensives tungo sa attrition-based drone warfare. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi sapat ang ganitong estratehiya upang masabing kontrolado pa rin ng Russia ang sitwasyon. Ang mga drone, bagamat mabisang sandata sa paglikha ng pinsala, ay hindi sapat upang masakop ang teritoryo. Isang bagay na pangunahing layunin ng sinimulang opensiba ni Putin noong 2022. Ang pagkiling ni Putin sa long-range attacks ay bunga na rin ng limitasyon sa kanyang pasalukuyang lakas militar sa lupa. Ayon kay Jack Watling ng Royal United Services Institute, bagamat may record-high recruitment ang Russia ngayong 2025, karamihan sa mga bagong recruit ay kulang sa training at pinangakuan lamang ng salapi at agarang pagtatapos ng digmaan. Dahil dito, hindi maaasahan ang kanilang performance sa real combat scenarios. Sa halip na makatulong sa pagtatagumpay, nagiging pasanin ang mga ito sa logistics at command systems ng Russia. Dagdag pa ni Watling, ito ang dahilan kung bakit halos hindi na gumagalaw ang front lines ng Russia. Ang pagkakaroon ng bagong recruit ay hindi nangangahulugan ng epektibong opensiba, lalo na kung walang sapat na training, coordination at mechanized support. Lumalakas din ang ebidensya na mismong si Putin ay hindi nabibigyan ng tamang impormasyon ukol sa totoong sitwasyon sa larangan. Ayon sa mga European officials na nakausap ng Washington Post, malaki ang posibilidad na nililin lang si Putin ng kanyang mga subordinates na takot magsabi ng totoo. Imbes na ipakita ang tunay na lawak ng casualties at pagkatalo sa lupa, kadalasang ipinapasa sa Kremlin ang mga ulat na paborable at tila nagpapakita ng progreso. Ang ganitong yes-man culture ay nagreresulta sa maling pagkalkula ni Putin, kaya't nananatili siyang kumbinsido na lumalamang ang Russia sa attrition war. Isang European official ang nagsabi, Putin believes time is on his side and Ukraine is bleeding faster than Russia. Ngunit ayon sa US at UK assessments, kabaligtaran ang nagaganap. Ang Russia ang mas mabilis na nauubusan ng mga sundalo, tangke at drone stockpiles. Sa harap ng ganitong maling pananaw, hindi rin nagbabago ang estratehiya ng Russia. Ayon sa ulat ng US Defense Intelligence Agency, bagamat batid na ng mga analysts ang kalakhan ng problemang kinahaharap ng Russian Armed Forces, walang indikasyon na magbabago ng direksyon si Putin. Sa halip, tila kampante siya sa mabagal na usad ng opensiba. Umaasang mapipilitang umatras ang Ukraine at ang mga Western supporters nito sa palaunan. Ang ganitong pananaw ay sinasabing nagmumula sa kalkalasyon na mas mabilis mauubusan ng political will ang West kaysa sa kayang ibigay ng Russia sa kasalukuyang gera. Ngunit ang ganitong pag-asa ay delikado at maaaring maging dahilan ng kabuuang pagbagsak ng buong kampanya ng Kremlin sa hinaharap. Sa panig ng international community, patuloy ang panawagan para sa mas malalakas na sanctions. Inihain ni Senator Lindsey Graham at Senator Richard Blumenthal, kasama ang 81 iba pang senador, ang panukalang batas na magpapataw ng secondary sanctions sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan sa Russia sa larangan ng langis, gas, uranium at iba pang critical exports. Ayon sa panukala, dapat magpatupad ng 500% tariff ang Estados Unidos sa anumang produktong mula sa mga bansang bumibili ng critical energy exports ng Russia, isang hakbang upang masakal ang cash flow ni Putin na ginagamit para tustusan ang gera. Ngunit kahit may malawak na suporta ang panukalang batas, nananatili pa rin ang pag-aalinlangan kung ipatutupad ito kaagad. Ayon sa mga ulat, noong 16 ng Mayo, si dating US President Donald Trump ay nagpahiwatig na posibleng umatras na ang US mula sa ceasefire talks matapos ang kanyang mga pag-uusap kina Putin at Zelensky. Bagamat hindi malinaw kung ano ang magiging implikasyon nito sa US foreign policy,
Malinaw ang babala ng dating Pangulo kay Putin matapos ang airstrike ng Russia noong ika-25 ng Mayo na pumatay sa 12 sibilyan. Tinawag niya si Putin na absolutely crazy at binalaan na ang patuloy na agresyon ay maghahatid sa downfall ng Russia. Sa kabuuan, ang shift ni Putin sa long-range strategy ay hindi bunga ng lakas, undi ng kahinaan. Ang mga drone at missile strike ay isang desperate attempt na panatilihin ang imahe ng kontrol at kapangyarihan sa gitna ng unti-unting pagguho ng kanyang conventional military capabilities. Ngunit ayon na rin sa mga eksperto mula sa The Washington Post, ang ganitong taktika ay hindi makapagbibigay ng konkretong tagumpay. Ang digmaan ay nananatiling laban sa lupa at sa aspektong iyon, ang Russia ay unti-unting nawawalan ng kakayahang lumaban. Sa gitna ng maling impormasyon, kulang na training at lumalalang kagamitan, tila papalapit na ang sandaling mawawala na rin ang anumang natitirang pag-asa ni Putin na makuha ang kanyang mga layunin sa Ukraine.